The lifestyle checks ordered by the president provide sufficient leads in the investigation of corruption and flood control projects. Let's discuss this with our first guest for tonight. He is the External Affairs Director of Good Gov PH, Jafed Ibanez. Welcome to The Big Story. Ayan, good evening po. Okay. Jafed, alam naman natin pagdating sa lifestyle check, hindi bago itong ideyang ito. At nangyari na rin po ito dati during the Arroyo administration. We have seen it time and time again. What was the reception of your group when you heard about lifestyle checks? And I guess in this political climate now that flood control projects are being talked about, mas binabatikos na yung ganito. Anong palagay po ninyo dito sa pronouncement na presidente? Ayan po. So habang ang iba po ay kumakayod para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, meron tayong mga anak or kamag-anak na mga politiko na nagpo-post ng mga luho nila sa social media, proud na proud sa kayamanang malinaw na hindi pinaghirapan ng sarili nilang pawis kundi mula sa buwis ng taong bayan. So naniniwala kami na mainam kung mismo ang Pangulo ang magiging ehemplo sa utos niyang isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng anomalya sa flood control project. So maaari niya itong simulan sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng kanyang statements of assets, liabilities, and net worth or SALN, pati na rin ang mga miyembro ng kanyang pamilya. So this is enshrined in the 1987 Philippine Constitution, specifically in Article 11, Section 17. This constitutional provision mandates the submission of these declarations and it's further detailed and implemented through our RA 6713 or also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. And sa inyong grupo, para sa inyong grupo, Jafed, sino ba dapat talagang mag-undertake nito? Kasi kagabi, sabi ni former COA Commissioner Heidi Mendoza, dapat daw special task force ito. Kami naniniwala po kami na dapat lahat ng mga nasa pamahalaan ay magkaroon ng lifestyle check. Dahil naniniwala kami na hindi dapat mahirap kumuha ng SALN mula sa ating mga opisyales dahil ang SALN po ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng Freedom of Information or FOI na isa rin sa mga advokasya namin sa Good Gov PH dahil naniniwala po kami na dapat ang bawat Pilipino ay may access sa mga public documents lalo na sa ating mga opisyales sa pamahalaan dahil yung mga sahod na kanilang kinikita buwan-buwan ay mula sa buwis ng taong bayan na kanilang pinaghihirap. Actually, Jafed, I was asking, who do you think should be the body na maggagawa or The body. mag-undertake nitong lifestyle checks? Who will be conducting them dapat, in your opinion? I think may power po ang ating Congress to do the lifestyle check, especially since alam naman natin na for the checks and balances ng ating government, pwedeng magkaroon ng pag-imbestiga ang ating mga senators, sa House of Representatives or sa Senate. Wait, Jafet, ibig sabihin sa mga hearing, dapat imbestigahan itong Yes mga po. salin? Kaya mahalaga rin po na nagkakaroon din ng participation ang civil society organizations. So, especially ngayon, sa mga nangyayari ngayon for the budget hearing, di ba? Pero paano yun kung iimbestigahan nila yung sarili nila? I mean, hindi ba mahirap din yun? Baka maging selective lang din kung sino man yung namumuno na yung mga kalaban niya. Di ba medyo mahirap yun? I mean, doing the self-checks in the same house, in the same floor. Yes Di ba po. sabi nga Ayun, ni Majority sabi ni- Leader Sandro Marcos, Opo. dagdag lang sa sinabi ni Gretchen, parang dun nga pagdating sa flood control project, sabi niya, hindi dapat kami ang nag-iimbestiga sa sarili namin. Ayun po, nabanggit din po ni ML Party List Representative Laila De Lima din po na ayun nga po, parang tuloy na po din siya sa pag-iimbestiga or pagkakaroon ng lifestyle check sa mga officials natin dahil ayun nga, baka pagkaroon din daw po ng conflict of interest. Pero ayun nga, napakahalaga din, syempre, na tayo mga Pilipino, tayo mga normal na mamamayan ay may magkaroon ng oras or panahon para tingnan yung mga kanilang ginagawa sa pera ng taong bayan. O Jafet, siguro ang ibig mo sabihin dapat maisiwalat sa publiko
Opo. yung mga hearing na kung saan nag-imbestiga dahil when we're in on it, when the public is in on it, mas nagiging effective katulad na lamang yung nangyayari sa mga flood control project. Ano? Pero how do you imagine this should go? Kasi for example, I mean, itong lifestyle check, tinigil yan ng ombudsman ni Samuel Martires noong 2020. At ang sabi niya, ito daw ay flawed, vague, and prone to abuse. Ibig sabihin, nagagamit siya madalas sa politika. At paano mo masasabi kung ang isang tao ay kurakot, hindi naman din lahat ay maingay o kaya bumibili ng mga branded, na mamahaling na bag o sasakyan. Ano kaya yung epektibo at masasabi mong kumbaga lalabas tayo or we go beyond political theater and have actual accountability? What would be an effective kind of lifestyle check or investigation? Ayun po. Siguro since nakikita naman po natin na yung mga lumalabas na mga pangalan po sa ating sa mga balita, no, na yung mga involved dito sa usaping ito, especially din sa anomalya, no, sa flood control projects kung saan bilyon-bilyon yung pondo para rito. So siguro ang pinaka-effective na pwedeng gawin ng ating pamahalaan, ayun nga, siguro magkaroon din talaga ng participation yung mga civil society organizations, no? Usasain yung lahat ng kayamanan o ari-arian ng ating mga opisyales sa pamahalaan.